Philippine National Police na totoo po na siya ay nasa Kalagwas. Habang tayo ay nagaantay dito para doon sa deliberation ng kanyang budget. So hanggang ngayon, Mr. Speaker, nag-aasal pusit pa rin ang presidente dahil ayaw niyang matanong, ayaw niyang busisiin ang kanyang budget. Ayaw niyang, kahit nga doon sa Committee on Good Government and Accountability, ay ayaw niyang mag-oath dahil tingin natin, yung ganon ay magsisinungaling. Kaya Mr. Speaker, sa kalagayang ganon binanggit natin, masyadong mataas, so malaki. Malaki pa rin itong 733 million na ilalaan sa budget ng Office of the Vice President. Dahil walang niha-niho, hindi natin alam kung saan gagamitin, saan ginamit yung yung pondo. Kaya po Mr. Speaker, ang aking pong panukala at ito po ay I will present this in due time during the amendments. So sa akin pong panukala, Mr. Speaker, dahil wala naman po tayong wala namang justification doon sa kanyang budget, sa budget ng OVP. So para sa akin po i-retain po natin yung personnel services. Dahil alam naman natin sa ating mga empleyado sa gobyerno, mahalaga yung trabaho na 177 million. Tama lang po, natanggalin natin yung mga programs and projects dahil ito ay redundant at dinodoble lang nito yung mga ginagawa ng iba pang mga ahensya. Bawasan ko lang po ng konti yung capital outlay. Babawasan ko na rin po, Mr. Speaker, in due time po for my amendments, yung MOOE. At dahil bagsak siya, sa pag-uugali, bagsak siya doon sa kanyang pangako sa ating taong bayan na gagawin niya yung kanyang tungkulin o yung tungkulin bilang Vice Presidente. So bilang teacher, Mr. Speaker, babawasan ko ng 70% cut ang budget niya doon sa MOOE. So ang total po, Mr. Speaker, ang pinopropose ko pong budget sa Office of the Vice President ay 529,593,700. So ito po ay 70% bagsak. Kaya yun po, Mr. Speaker, ang aking manifestation. At sana po, ito po ay unprecedented yung nangyari dito sa panahon na ito ng budget. Wala pong nangyaring ganito sa history sa history ng House of Representatives. Wala ding ganyang katulad na Vice President sa history ng Pilipinas. Kaya po, Mr. Speaker, ang taong bayan na po yung maghuhusga, kung ano po yung dapat nating gawin dito sa kung hindi po dahil po sa performance ng Office of the Vice President. So, yun lang po, Mr. Speaker, at nakikiisa po tayo sa ating taong bayan na nagtatanong sa ating Office of the Vice President kung paano, saan, ginastos at gagastusin yung pondo po ng Office of the Vice President. Dahil napahalaga po, bawat 5 na nasa budget po ay mahalaga mula yan sa pawis at dugo ng ating taong bayan na dapat natumbasan ng tamang serbisyo. So yun lang po, Mr. Speaker. Maraming salamat sa ating distinguished sponsor. Maraming salamat po, Representative Castro. Mr. Speaker, Representative Castro has within her right to propose individual amendments at the appropriate time. Again, these are just mere manifestation, and the body can exercise its plenary powers to either accept or to reject any possible proposals, especially if it's an individual amendment to the already recommended amount of the Committee on Appropriations. But we will discuss that perhaps, Mr. Speaker, at the appropriate moment, appropriate time, and appropriate period. Thank you very much, Mr. Speaker. Maraming salamat po sa kinatawan ng ACT Teachers Party List, Representative Franz Castro. Daghang salamat.
Majority Leader. Speaker, ang pakiramdam po natin dito sa Kamara, so near yet so far. Nandyan na po, pero sadyang hindi pinapapunta ng Office of the Vice President kahit yung mismong spokesperson na nila. Kaya Mr. Speaker, with that, I will not ask further questions sa ating sponsor, pero gusto na lang nating banggitin, Mr. Speaker, so far ang record ng Office of the Vice President. Mr. Speaker, strike 1, nag-astang Bully at Brat, ang nakaupong Vice Presidente sa unang pagtalakay ng proposed budget nito sa Committee on Appropriations. Strike 2, wala sa pangalawang pagtalakay sa Committee on Appropriations. Strike 3, dumalo pero hindi nag-oath sa unang meeting ng Committee on Good Government and Public Accountability. Strike 4, pinaghintay tayo ng 17 hours sa plenaryo noong Lunes. Strike 5, pinaghintay ulit tayo kahapon sa plenaryo. Strike 6, ngayon sa huling araw ng plenary debates hinggil sa 2025 proposed national budget, absent. And strike 7, walang pinadalo ngayon sa second meeting ng Committee on Good Government and Public Accountability. Kung ganon, Mr. Speaker, mas malala pa ito sa mga estudyanteng nagbubulakbol. Ewan ko, Mr. Speaker, kung paano natin bibigyan ng ganitong grado ang ganitong public official, and this really sets a very bad model, not just to students, not just to young people, but to all public officials in government. Yun lang po. Maraming salamat, Mr. Speaker. She holds the second highest position in the government. Thus, she needs to be accountable and transparent to the public on how she used the OVPs. Tanggap na binoykot tayo ng Vice Presidente sa pagpapatuloy ng pagdinig ng panukalang budget ng OVP. Kahit representative mula sa opisina niya ay walang nagpakita. Pambabastos ito sa taong bayan. Unprecedented occurrence of this incident po, no? May we just perhaps ask what would be the appropriate action for this continued absence, despite the invitations to the committee budget deliberations, despite the invitations, we've already postponed, we've already deferred tackling this budget for 3 days in a row now. Well, what would be the appropriate action for this body? Well, Mr. Speaker, Your Honor, the House of Representatives is acting on the basis of its constitutional mandate. Every year, Mr. Speaker, the most important piece of legislation that the House of Representatives, the legislature for that matter, enacts is the General Appropriations Bill, which basically, Mr. Speaker, in essence, would provide functions, provide budget for the operation of the entirety of our bureaucracy of government, Mr. Speaker, Your Honor. So I guess based on the experience that we had in the previous pre-budget deliberation, insofar as the Office of the Vice President's budget is concerned, I guess the basis of this representation and the sponsor, and for the Committee on Appropriations to really look into the the proposals as indicated under the line items under the MOOE, Mrs. Chair. So I guess the position of the Committee on Appropriations, Mr. Chair, is to submit to the plenary a recommended amount, which basically respects and upholds the integrity of the office of the Vice President, Mr. Chair, Your Honor, by making sure that the office and the institution operates within an ample budget, within a satisfactory budget, Mr. Chair, without necessarily engaging into services or programs that have similarity and or duplicity, Mr. Chair, with other agencies whose primary inherent mandate really is to provide services, Mr. Chair. For example, services such as, in the case of DSWD, providing social services for the marginalized. In the case of the Department of Education, providing for assistance for the students. In the case of DOH, providing medical assistance, which all of these agencies, their primary mandate, inherent mandate, is to provide assistance to the public, Mr. Chair. So
that is, Mr. Speaker, Your Honor, the consideration or the basis